Sibi Tropical Storm na sa international name Shanshan na asaahang maging typhoon category sa loob o sa susunod na 24 oras na. Pero pilig kong pumasok sa Philippine Area of Responsibility na natiling maliit ang tsansa. Pero unti-unting pag-usbong ng habagat sa kanluran ng bansa, unti-unting humihila, kasabay ng unti-unting development na ng range ng paghatak sa ating monsoon trough. Nalalabis sa silangan ng bansa ay magiging maulap ang ilang bahagi ng Southern Luzon sa silangan ng Bicol Region at bahagi ng Mindanao. Nalalabi ng Lolo Luzon, mananatiling katamtaman, maaraw at palinsangan, pero partly cloudy o gloomy naman sa parte ng Central Luzon kasama ng Metro Manila at Calabarzon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Ninoy Aquino Day. So, holiday po tayo ngayong araw at araw ng August 23, 2024. Ang oras sa ating voice ngayong umaga ay alas 11:21 na ng umaga. Mga kalat-kalat ngayon ng mga ilang kaulapan at mga kalat-kalat ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan ngayon ang nararamdaman mula dyan sa bahagi nga po ng silangan ng Quezon Province hanggang dyan sa bahagi ng Camarines Norte, dulot ng may mga ilang trough na namumuo dyan, bunsod na rin ng unti-unting humahatak sa ating southwest monsoon o hanging habagat sa may bandang kanluran ng bansa. Pakikita po mga ilang water vapor base sa ating Doppler radar imagery dito na nag-accumulate na naman sa may bandang Polillo Islands at ilang bahagi ng Quezon Province. So asahan po na magiging party o mostly cloudy ang inaasahan at mga biglaang kalat-kalat na pag-ulan. Kitang-kita naman po ang mga localized thunderstorms, lalo na din sa may mga kanluran ng Southern Luzon, damay na ang bahagi ng Occidental at Oriental Mindoro, at ilang bahagi sa may bandang silangan, sa may bandang Bicol Region at Quezon Province, dahil sa scattered, accumulated na mga kaulapan. Bagamat katamtaman ang nararasan sa ngayon ng mga taga-Northern Luzon, pero may mga pagtulog at pagkilat. So may mga ilang bahagi dito sa probinsya, lang Cordillera, ilang bahagi malapit sa may bandang Atok Benguet na may mga ilang pagtulog at pagkilat na hindi naman agad tumatagal. So ingat sa mga kababayan natin, lalo sa may bandang kaluran ng Southern Luzon, dahil asahan po ang mga kalat at mga ilang moderate and some heavy rain showers, kabilang na ang parte ng Palawan kung saan nakakaranas sila ng mas accumulated na southwesterlies. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze, at partly cloudy tayo ngayon at manatiling moderate po ang ating air quality concentration na nasa 52 index. So medyo magmas pa rin po tayo mga folks. Ay bukod pa rin sa tuloy-tuloy na smog na medyo umiiral sa atin dito sa Metro Manila. So bukod sa ating current conditions na partly cloudy nga po at haze at overcast, ay inasahan natin na magiging medyo humid pa rin ang mararamdaman natin nitong hanggang tanghali tapit hapon, pero asahan ng mga localized thunderstorms lalo na sa hapon o sa gabi. Sa labas temperature na tala, naka-weather station dito sa amin sa Caloocan, kaninang 3:57 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.2 degrees Celsius. Kahapon, nakapagtala kami ng pinakamataas na air temperature na 34.2 degrees Celsius. Kahapon ito ng halos magtatanghaling tapat na at 11:47 AM. Meaning, mataas ang aming heat index at 49.6 degrees Celsius ang naging init pandaman namin sa Caloocan. So, mainit at maalinsangan ang naging panahon namin kahapon. Sa P6 in past 24 hours naman, nanguna ang Dipolog sa may 36.5 degrees Celsius. So, lumalabas pangalawa ang Tugigaraw sa may highest temperature. Which is ang Dipolog, nanguna sa 36.5 degrees Celsius in past 24 hours ang naitala na pinakamataas na air temperature. Sa Baguio City naman, almost stationary pa rin at lowest of 18.4 degrees Celsius. At sa Ilolan naman ang Legazpi na nakaranas ng hanggang 84 total rainfall o 84 mm total rainfall dyan sa bandang Legazpi. At ngayong araw ay asahan pa rin yan, lalo na nag-accumulate na naman ang southwest monsoon sa timog kanluran ng bansa. Wala naman kami naitalang pag-ulan di sa Caloocan since nung isang araw pa. So diretso agad tayo sa ating outside humidity, nakatamtaman na 74%. At wala naman itong pinagbago since last hour.
Mataas pa rin ang ating atmospheric pressure at 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. Sa high tide and low tide status natin, so far ay meron tayong 1 hours and 10 minutes. So maximum high tide. So titingnan natin kung high tide ba tayo o maximum high tide tayo ngayong tanghali o nitong mamayang hapon. Base sa ating almanac and climate, makikita natin dito ay naglalaro sa ang level ng high tide. Kaninang madaling araw, na nasa 0.6 meters lamang ang naging pagtaas. And then inaasahan mamaya-mayang konti, aabot sa 1.1 meters ang high tide mamayang 12:23 PM ngayong tanghali. So malalim-lalim yan. So wala tayong magiging komento since wala din nakataas na gale warning so far. Sa iba't ibang bahagi naman sa pataas na alon. So wala rin tayong komento mga folks. Sa mga magpaplanong kumalaot ngayong araw, despite na holiday, ay pwede naman po ay dyan lang sa mga pangpang ng Manila Bay o sa Cavite probinsya na malapit sa inyong baybaying dagat dahil mataas naman ang magiging high tide natin mamayang tanghali. Mataas din ang thunderstorm advisory ngayon, kalalabas lamang since 11 o'clock AM. Asahan ang mga pagkulog at pagkidlat, may mga biglaang ulan, paranasan din sa may bandang Masbate, sa Aroroy, Placer, Kawayan, Kataingan, sa Marinduque naman, sa Torrijos, sa Cruz, at sa Oriental Mindoro naman ang Pola, Socorro at Pinamalayan. Camarines Sur naman ang Delgadillo, Ragay, Lupi at Sipocot. Expected daw yan within 2 hours o sa Karatig Bayan. So medyo handa po tayo mga folks at ingat sa mga posibilidad na biglang pagbaha just in case. Samantala, sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:43 AM, nasa lubog ito mamayang 6:14 PM. Ang ating pag-moonrise and moonset naman na nasa Waning Gibos na po, 85% illuminated. Sisikat ito mamayang gabi, 8:56 PM. At lulubog naman na ito kinabukasan na ng umaga at 8:48 AM. At sa ating local weather to, para ngayong Biyernes, so weekend na po ngayon, na holiday. So mahaba-haba ang bakasyon ng mga estudyante at yung ilan sa mga workers. Magiging partly cloudy po ang maghapon sa mga gagala ngayong araw at mamamasyal ay asahan pa rin ang tsansa ng pag-ulan at 100% lalo na sa hapon po yan na may kasamang pagkulog at pagdilat. So medyo magbaon na lamang ng pananggalang sa ulan at tinding sikat ng araw. Bukas ganun din, stationary. Ang tsansa ng pag-ulan, 100% din. So halos buong weekend ay makakaranas ng ganitong panahon na bukod sa partly cloudy, asahan din ng haze at humid at asahan ang mga biglaang buhos ng ulan. Highest and lowest temperature maglalaro sa 33 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 27 to 28 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Although numinipis na po ang eastern list dito sa silangang bahagi ng bansa dahil sa lumalakas na po yung outer band nitong sa international name Shanshan. Dahil sa lumalakas na po yung outer influence ng kanyang monsoon trap dito sa pakanluran ng bansa, nagdudulot po ng paghina ng bahagya o unti-unting paghina ng eastern list mula dito sa may silangang bahagi ng baybayin ng bansa. At dahil dyan ay magiging gloomy po ang magiging unti-unting mararanasan natin mula sa silangang bahagi ng Southern Luzon at makikita nga po sa ating actual satellite imagery using infrared heavy rain potential. Nagkakaroon na po ng overcast and gloomy ang halos karamihan na sa may Southern Luzon, Bicol Region at Quezon Province. So unti-unti nagiging partly cloudy na rin ang Batang Calabarzon at Metro Manila at ilang bahagi sa kanluran ng Zambales area. At dahil sa unti-unti nang nagre-reaccumulate ang hatak sa ating habagat dahil yung upper wind na nahahatak unti-unti na nitong si Shanshan dito sa malayong bahagi sa labas ng ating park. Bagamat hindi masyado malakas ang hatak sa ngayon dahil nga po wala namang monsoon gyre na nagkakaroon ng development. Since walang masyadong monsoon gyre, magdedepende na lamang sa lakas o intensification ni Shanshan para lumakas po ang tuluyan ang hatak sa ating southwest monsoon. Hindi masyado kita sa ating mga infrared radar satellite ng ating ginagamit. Pero kung pagbabasehan natin ang water vapor, ay kitang-kita po yung influence ng nahahatak sa ating southwest list. Medyo manipis pa lamang to dahil hindi pa siya masyadong totally
conducted yung pinaka-outer winds nitong si Shanshan. Masyado kasi siyang intact pa. Hindi ganun ka-wider yung kanyang circulation, which is nagkakaroon ng malakas na influence dito sa kanyang paligid na nabubunsod ng nahahatak na monsoon trap. Bagamat unti-unting nakakahigop na siya ng ilang monsoon trap dito sa may silangang bahagi nga po mula sa kanluran ng bansa. So yung daloy ng southwesterlies medyo manipis pa papunta dito sa pinaka south quadrant itong si Shanshan. Kaya lang naman nung nakaraang araw kay Typhoon Ampil nagkaroon ng malakas tayo na attack sa ating monsoon trap dahil nagsabay po kasi ang monsoon gyre system dito. Nagkaroon kasi ng monsoon gyre dito, kung naalala ninyo, di ba? May monsoon gyre circulation kasi nga buo rito. Yan. Habang nagde-develop itong si Ampil dito. So, ang nangyari, yung steering environment ay malawak po niyang nahahatak. Kasama po ang ating habagat. Kaya, nung nakaraan, naging malakas ang ating attack sa ating habagat. Ngayon, dahil wala naman tayong monsoon gyre na nakikita rito, kasi sa water vapor makikita natin ay pilit na nahahatak pa rin unti-unti itong ating monsoon trap dito sa may silangang bahagi ng bansa. Kaya nagkakaroon ng accumulation ng water vapor kasabay ng hatak sa ating southwest monsoon sa katimugang kanluran ng bansa. At nakakaranas nga po ng mga ibang heavy rain ngayon ang bahagi nga po ng bandang Mindoro o buong Mimaropa area, kanluran ng Visayas at Mindanao area. Sa area na yan ay mag-ingat po mga kababayan natin sa potensyal ng flash floods dahil mataas po heavy rain potential natin dyan. Kung magbabasayan natin ang Himawari 8 potential ay mataas na ang nakakaranas ng pag-ulan. Mula sa may bandang Batangas area, sa may Lipa, San Juan, patawid na yan ng Oriental Mindoro. Damay na rin ang ilang bahagi ng Puerto Galera, Abra de Ilog, sa Occidental Mindoro, Marinduque, dyan sa may Southern Luzon, Romblon, the rest ng Mimaropa area. Sa kanluran naman ng Visayas, west portion ng Visayas, mula dyan sa may bandang west portions ng Panay Island, San Jose de Buenavista, San Joaquin, ayan. Nadadamay na rin ang bahagi ng Iloilo City at Guimaras Island. At Negros Region naman, bandang Sipalay, Cabuan, Basay, Santa Calina at Siaton. At nabanggit na natin kanina sa thunderstorm advisory mula sa Data VD Pag-asa na nakataas ang inaasahang localized thunderstorms at sudden rainfall dyan sa kalurang bahagi. So ingat po sa mga potensyal na flash floods at sa Mindanao naman ang bahagi ng Zamboanga Peninsula, especially sa may bandang Siocon, nakakabanggit lamang natin kanina, Zamboanga City, ilang bahagi sa may bandang Basilan at Ulusulo, pagamat party ng musikaw din muna ang medyo mas nararamdaman ng mga taga Zamboanga del Norte area, hindi kagaya ng mga taga west portions ng Visayas. Ingat sa flash floods ha, asahan po ang mga heavy rain showers dyan sa nabanggit natin. Pero dito sa bahagi naman ng silangan ng bansa mula sa Luzon ay apektado din ang bahagi ng Bicol Region mula sa Camarines Norte, Camarines Sur, and the rest ng Naga, Iriga hanggang Legazpi, Sorsogon na po yan, pati Catanduanes, partly cloudy at overcasting gloomy po tayo dyan. So expected ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog ang inaasahan. Clusterized po ang mga heavy rain showers po, kabilang sa portions po ng Calabarzon area na nabanggit natin kanina sa bandang Lipa, Batangas, at asahan na madadamay ang parteng Laguna mula diyan sa may bandang San Pablo City, Calamba, Santo Tomas at Los Baños maya-maya. Depende sa magiging lawak na accumulated nito pero damay pa rin na makakaranas ng mga clusterized moderate and heavy rain showers sa nabanggit natin diyan sa Calabarzon. Mula naman sa nalalabi ng Calabarzon mula bandang Tagaytay, Silang, Cavite, yan, pataas na yan ng Metro Manila. Asahan natin ang overcasting gloomy ang aasahan natin dyan. So expected ang mga kalat-kalat. Isolated rain showers ha, kabilang na ang bahagi ng Metro Manila. So be ready, magdala po ng payong anytime. At mula naman sa pataas ng Bulacan hanggang Central Luzon, the rest ng Pampanga area, Zambales Region area, hanggang sa may bandang Tarlac ay magiging overcast. Partly tumusikaw di kong iira dyan. Pero asahan ang mga isolated na mga light o moderate showers lang ang sa ngayon na nakikita natin dito. Pero hindi natin maialis ang potensyal na bigla ang clusterized din na heavy rain showers sa hapon o sa gabi. Kabilang na ang bahagi ng Alaminos, Pangasinan hanggang Dagupan na. Pero mula sa Baguio City, pataas ng extreme Nodo Luzon, hindi na natin isa-isa yan. Asahan natin ang katamtaman hanggang sa mainit at maalisang panahon, lalo na ng mga taga-Tugigaraw, Apari, Lawag o Pagudpud man sa Ilocos Norte o Batanes, Copap Islands,
hanggang diyan sa buong Cordillera Administrative Region. Asahan ang katamtaman, humid at klaro ang himpapawid na diyan. So wag masyadong magpapabilad dahil expected ang mataas na temperatura na inaasahang lalagpas na naman sa mahigit 34 degrees Celsius ang magiging temperatura. So the rest, kung titingnan natin ang bahagi nito ng satellite imagery, mas apektado ang bahagi nga po ng Southern Luzon, kamay ng parte ng Bicol Region, kalurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa bandang Mindanao naman, sa may bahagi ng Davao Region o northern part ng Mindanao, mula Surigao del Norte hanggang dyan, sa buong Caraga Region hanggang Compostela Valley. Maaraw at malinsangan po tayo dyan. So wala tayong masyadong trough na nakikitaan na magdudulot ng malakas ang ulan, pero isolated rain showers po pagdating ng hapon ang inaasahan. Ganon din sa silangang bahagi ng Visayas mula sa buong bahagi ng Samar Region at Leyte area. Asahan din ng mga isolated and localized thunderstorms pagsapit po ng hapon o gabi, kabilang na ang sentro nito ng bandang Cebu at Bohol area. So yun lamang po ang ating analysis sa ngayon, at typically mga maulan po ang magiging maghapon lalo na sa may timog kanlurang bahagi ng bansa dahil nga po sa nag-a-accumulate na naman ang habagat dito sa kanluran. Medyo manipis pa ang nahahatak nitong monsoon trap kaya hindi pa masyado nakakausad yung southwest cluster ng mga kaulapan dito. Pero anytime ano man ang mangyari o anytime sa anumang oras ngayong araw ay asahan biglang kakabig yan, papasok habang nahahatak nitong si Shanshan na malayo naman sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, kamustahin naman natin yung status ni Shanshan na nasa CB, tropical storm na nga po, at nabanggit na natin kahapon, inaasahan natin sa loob ng 24 oras o sa susunod na 24 oras ay tataas na talaga yan, which is pinangunahan niya ni Japan Meteorological Agency na itinaas sa severe tropical storm itong si Shanshan. As of 11:30 AM, base sa aking tropical cyclone sector monitoring, yung kanyang 1-minute average wind speed ay nasa 107 km per hour na po at bugsong maabot na ng 34 km per hour. 990 o 991 hectopascal sa pong center air pressure niya. So anytime, pipitik na lamang yan sa typhoon category sa loob ng 24 oras o maaaring mag-extend sa susunod na 24 oras. Napangungunahan pa rin yan ng Japan Meteorological Agency ha. So, take note yan. So, sa bahagi po ng southern part ng Japan, paghandaan na po natin, lalo na sa mga kababayan natin na nagtatrabaho dyan, dahil dyan po patungo ang bagyong ito. At maaari pa nga siya, o posible pang mabot sa super typhoon category bago mag-touchdown sa bahagi nga po ng southern Japan, either dyan sa may bandang Kobe o Nagoya. Depende na lamang sa magiging pinaka-outer cone of probability niya. Malawak pa kasi yung cone of probability niya. So either magna-Nagoya yan or magpo-Kobe o mag-Okayama. At least maghanda po tayo sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa Okayama, Kobe, Osaka o Nagoya, Japan. At least maging preparado pa rin tayo. And so far sa ating 10-minute average wind speed naman, pasok pa rin siya sa tropical storm category at 79 km per hour at bugsong 99 km per hour. Kumikilos ito bandang northwestward na sa bilis na 7 km an hour. So medyo mabagal-bagal po ang kanyang kinikilos. Ibig sabihin may tsansa pa siyang mas lumakas sa loob ng 24 oras habang nandito ito sa layong 2,000 km silangan ng Santa Ana, Cagayan. Na-measure ko to kaninang 8 o'clock AM. At yung position niya since 8 o'clock AM, itong si severe tropical storm Shanshan. So, sa international name, naka-tropical storm siya. Dahil inulit natin, wala pong severe tropical storm category kay Joint Typhoon Weather Centers at ibang mga international weather agencies. Maliban lamang kay Japan at kay Pag-asa, which is ginagamit din natin sa Pilipinas. Anyway, ay nasa labas naman ito ng Philippine Area of Responsibility and so far, pahilaga ang kilos nito pa-northward sa loob ng 24 oras. So, wala itong threat na pumasok pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Kung titingnan natin dito sa ating tropical cyclone track combination, ay inaasahang magno-northwestward ito pagsapit nga po ng bandang probably mga Sabado po, bukas po ng Sabado. Yan, makikita natin. So, mga bandang Sabado pa or early. Depende sa bilis ng magiging kilos niya.
So probably malinaw, Sabado po yan ng hapon o ng gabi, naasahan, kakabig nito northwestward muli. Patungo sa direksyon dito sa bahagi ng kanluran ng Ogasawara Islands or sa silangang bahagi na ng parte ng Okinawa Islands. Yan. At dito ay inaasahan na natin na sa typhoon category na to habang binabaybay nitong karagatan ng silangan ng katibok ng Okinawa Islands o southern off coast ng Japan. At kung pagbasa naman natin ang tropical cyclone track, oras natin sa Pilipinas na, makikinatan natin, tatagal pa ito hanggang madaling araw ng kinabukasan ng Sabado dito sa may silangan pa rin ng extreme Northern Luzon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero dito, nasa typhoon category na raw ito ayon sa forecast track na ito. At inasahang bukas ng umaga ay nandito pa rin yan sa may bandang extreme Northern Luzon sa silangan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil napakabagal nga po ng kilos ni Shanshan pahilaga at 7 km an hour lamang. So inaasahan natin na sa pinakadulo na ito ng border ng extreme Northern Luzon sa outer part natin, probably by Sunday na nga po ng umaga na. So malamang nandito na yan sa dulo. Kanto na ng pinaka cooling edge ng ating Philippine Area of Responsibility. Probably aabot na yan bandang Sunday na ng umaga or madaling araw. And then by Monday, inaasahang nasa southern seas na ito ng Japan. At inaasahan nga po by Tuesday or bandang Wednesday na madaling araw, posible na itong mag-landfall. At dahil malawak pa ang kanyang cone o probability, yan, yung pagitan na yan, ganyan po kalawak pa yung cone o probability, ibig sabihin, pwede pa itong bumanda dito sa may bandang Nagoya, Japan. Yan. At pwede pa itong mag-Tokyo. So, depende. Pwede pang mag-Tokyo yan. Pwede ring mag-Nagoya yan. Yan. At pwede ring mag-Osaka. So, ganyan po kalawak yung kanyang cone of probability ha. So, either way sa area na yan, ang posible pa niyang tunguhin o tumbukin at maglalandfall either way sa areas na yan. Inaasahan na natin bandang Okayama na yan, Kobe, Osaka, Nagoya, Japan. At kung mas kumabig pa siya pasilangan, maaari pa o posible pang lumapit ito ng bandang Yokohama, Japan. Pero ang mas nakikita lang natin nasisiguro dito sa pagitan ng Okayama, Kobe, Osaka o Nagoya, Japan ito tutumbok. Yun ang pinaka-least o pinaka-most closest ng magiging possible track itong si Shanshan. So yun po yung analysis natin so far mga folks. At ngayon na sa severe tropical storm na ito at wala namang banta sa Pilipinas, kundi yung mahahatak lamang nito ng ating habagat. Kung sakaling napalakas niya ang paghatak dito sa pinaka-monsoon trap sa silangan ng bansa. So dahil wala kasing monsoon gyre, magdedependent na lamang ito sa intensity o lakas ng bagyo para mahatak ng gusto yung ating hanging habagat. So una mo nang mararamdaman ng mga pag-ulan dulot ng monsoon trap na yan o southwest monsoon sa kalurang bahagi nga po ng bansa na ating diniscuss kanina sa ating satellite analysis para sa panahon natin ngayong araw. Kung pagbabasa naman natin ang cyclone forecast assessment natin, makikita natin ang lahat ng mga computer models maging kay Japan Meteorological Agency o Joint Typhoon Weather Centers, halos 95% na po yung pinaka-confidence na ang track nitong si Shanshan ay pahilaga at tutungo talaga ng bandang southern Japan. So napakataas po ng confidence ng mga forecast nila dahil halos pare-pareho po ang ipinapakita sa mga computer models na ito. Ayan, mula kay Japan Meteorological Agency data feed ng Global Spectral Model. Kitang-kita naman po na halos kapareho sa mga international weather agencies ng Joint Typhoon Weather Centers ang nagiging forecast track nitong si Shanshan. Ayan o, medyo magno-northwestward siya dito. Pagdating nga po ng bandang linggo na ng madaling araw. And then, kakabig ito pa norte uli. Patungo nga po sa may bandang southern Japan area. So, pagdating natin dito ay habang umaangat itong si Shanshan, makikita po ang paglahatak unti-unti sa ating habagat po na maapektuhan ang buong bahagi ng Visayas hanggang southern Luzon po at posible pa umabot sa bandang Metro Manila ang magiging kabig nito pagdating na ng bandang linggo o Lunes na.
Yun ang magiging portion nito. At nababase rin sa ating ginagawang tropical cyclone o automated ensemble forecast system natin, yung tinatawag nating circle range of southwest monsoon enhancement circle, yung mahahatak niyan sa loob ng 4 o 5 araw na yan mga folks. At least masisimplify na natin na ipapaliwanag, so malinaw po yan na mahahatak po ang ating habagat. Pero wag mag-alala, mahatak man na ating habagat, magdudulot lamang ng mga heavy rain showers na medyo pag-iingat natin sa mga biglaang pagbaha mula dyan sa kalurang bahagi ng bansa sa loob ng 5 araw na yan mga folks. Pagbasa natin ang mean sea level pressure, makikita natin, napakalakas na po, naging typhoon category na siya, yan, within 24 hours. At pagdating dito sa may bandang Southern Japan, naging super typhoon pa, yan o. Naging super typhoon pa siya, according dito. Probably mga bandang Lunes na to o bandang Linggo na siguro ng gabi ang ipinapakita nito. So August 25 to 28, 2024 na po ito ang ine-expect. So baka by Monday o Tuesday pa lang o mga Martes na siguro ine-expect magiging super typhoon siya bago siya tuluyang mag-landfall dito sa may Southern Japan. So mag-ready po sa mga kababayan natin sa may bandang Southern Japan. Wala naman din nakita ang kasunod ni Shanshan so far. At kung pagbabasehan naman natin yung different computer models na ating ginagamit, halos ganun din ang confidence, napakataas ng confidence na ganito ang magiging kilos ni Shanshan. So malinaw lamang dito, hindi ito nagpapakita ng senyales na papasok man lang ng bahagya sa Philippine Area of Responsibility. Maka-apekto lamang sa paghatak sa ating habagat, depende sa magiging intensification nitong si international name Shanshan. So yun lamang po at wala naman so far na makikitaan tayo na kasunod nitong si Shanshan. May mga shallow trough lamang dito sa silangan ng Mindanao ang nakikita natin by next week na. Yan, oh. So tingnan natin kung mag-accumulate yan, yung shallow trough na yan, probably by next week na po yan, ang Tuesday. Yang ipinapakita ng shallow trough na yan. So, titingnan natin kung magkakaroon ng expectancy na convergence na panibago. Siguro by Saturday, bukas siguro ng gabi o ng linggo na. Diyan natin makukumpirma. Dahil dito sa mga ibang computer models, wala naman so far tayo nakikitaan na posibleng sumunod kay Shanshan. Yun. Maliban lamang siguro dito kay Icon o GEM dahil merong nakikitang may bagong development dito sa may bandang Mid-Pacific na kumikilos daw pakanluran. So, insignificant pa po yan at hindi pa confirmed dahil napaka-long range forecast na po ng mga araw na yan. So, tingnan natin. At sa ngayon ay wala tayong inaasahang kasunod ni Shanshan sa loob ng 5 araw mga folks. Kamustahin natin yung ating mga dam levels and historical data sa bansa ayon sa data feed ng Hydrological Center ni Pag-asa. Kahapon, kay Angat Dam, nasa 185.35 meters po taas nito. Ngayon ay nasa 185.8 meters na lamang. Ang laki na nakonsumo niya. Halos 0.27 meters po ang nabawasan sa kanya sa loob ng 24 oras. Mukhang ang bilis na nabawas. At mula sa 4 meters, yung pinakasobra niyang deviation, ngayon nasa mahigit 2 meters na lamang po. Mukhang namimiligro na naman bumaba ang level ni Angat Dam. At so far kay Ipo Dam hindi masyadong nagagalaw itong si Ipo Dam, so wala tayong masyadong maiko-comment. Ganun din kay Lamesa Dam. So halos si Angat Dam lamang ang medyo agresibo na nakukonsumuhan siya ng malaking amount ng water level. So kung titingnan natin sa pinaka-graph mula sa graph ni Angat at Magat Dam, mula by August 13, nagsimula na naman siyang dumadaos-dos mga folks. Ayan, oh. Hindi kagaya ni Magat Dam, tama-tama lang ang level ni Magat Dam. Hindi kagaya ni Angat Dam, padaos-dos na naman ang level ng water reserves niya. Ayan, oh. Bumabagsak na naman mula sa 187 meters na unti-unting naging 186, 185 at ngayong araw ay 185.8 meters na lamang ang water level ni Angat Dam. So patauso sa tuloy-tuloy na naman na bumabagsak ang water level ni Angat Dam mula nung dumaan si Bagyong Karina last month. So at least may idea tayo at medyo konsumo muna, tipid-tipid muna sa paggamit ng tubig dahil mabilis na nauubos na naman yung reserba
ni Angat Dam. Samantala sa ulat lindol, so far, wala naman tayong na-detect na medyo malakas-lakas sa mga pagyanig. Mga ilang mga magnitude 2, magnitude 3 lamang ang na-detect ng aking seismograph so far. At kung pagbabasa naman natin sa data feed ni PBOX, meron tayong at least dalawa na magnitude 4.0 pataas ang naitala. Mula dito sa General Governor Generoso sa Davao Oriental, kaninang 1:21 AM, nakapagtala ng magnitude 4.9, pero malalim ito at 120 km ang epicentral depth at 1:21 AM po ito naganap. Ang kasunod naman na may magnitude 4 sa may southeast ng Marihatag, Surigao del Sur pa rin, which is tuloy-tuloy pa rin na nagkakaroon ng mga pagyanig dyan sa Surigao del Sur. Naganap ito kaninang 2:25 AM na may lalim na 4 km lamang. So medyo ramdam ang pagyanig dito. Sa may bandang lingig na naman at inatuan, sigurado yan. Magnitude 4.5 po ito at inaasahan na mas ramdam ng mga taga Surigao del Sur, lalo na sa Kagwait o Hinatuan o Lingig, Surigao del Sur ang expectancy ng at least intensity 1 na pagyanig. Dahil mababaw siya, 4 km lang. At di umano'y may lumabas sa social media na nagkaroon daw ng isa pang magnitude 4. Pero dinegrade din kaagad ito ni PBOX. Dito yan sa may bandang Luzon sa Northern Luzon. Kung i-re-analyze natin, i-recall natin yung area na yan sa may Sabtang Batanes. Magnitude 4 plus na ito kanina. Pero dinegrade niya into magnitude 3.8 may lalim na 11 km. Naganap ito kaninang 5:50 AM. Yan. So, sa may bandang southwest ng Sabtang, Batanes, yung naging pagyanig. Yan. So, magnitude 4 plus daw yan kanina, pero ibinaba sa magnitude 3.8 mga folks. So, at least wala tayong so far na naging pagyanig nito ngayong araw na mahigit sa magnitude 4 dyan sa bahagi ng Batanes Group of Islands. Isa lamang ang naitala nitong August 19 na nagkaroon ng magnitude 4.1 sa may southwest ng Sabtang, Batanes. So, yun lamang po ang analysis natin mga folks at medyo hindi pa masyado ganun karami. Pero kung bibilangin natin yung historical earthquakes natin for the month of August, kung umabot na ba ng 1,200 ang total earthquakes ngayong month of August. Yan, tingnan natin. At least mas detalyado tayong nakapagbibigay, lalo na sa ulat lindol. And so far, nasa 1,145 total earthquakes na po tayo. 1,080 dito is magnitude 2.0 pataas. 59 dito is magnitude 4.0, which is dagdagan nga po tayo ng dalawa ngayong araw. At apat sa magnitude 5.0 at nanatiling dalawa ang ating magnitude 6.0 pataas. And so far, wala namang humigit pa doon ang na-record dito sa ating PIMO Weather Historical Earthquake Monitoring na mula sa data ni PBOX. So, yun lamang po ang ating analysis ngayong araw ng Biyernes. At narito naman natin dito yung weather forecast para sa araw ng Biyernes, August 23, 2024.
na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, August 23, 2024. Huwag po kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.timoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman. Pwede natin na isama ngayong umaga sa ating report is lagi lang naman na stationary ang lagi nating panahon ngayon, lalo na sa Metro Manila. Pagdala lamang palagi ng payong, lalo na sa mga mamamasyal dahil long weekend po ang ating mga kababayan ngayon. Hanggang Lunes, wala silang pasok. At visit naman sa ating website para sa gusto malaman ang pinaka-real-time events o dynamic events sa ating weather systems gamit ang aking aparato mismo na weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.